Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Search and retrieval operation sa Taal Lake nagpapatuloy. Patas na investigasyon, pinatitiyak ng Malacanang. 50 piso dagdag sahod para sa minimum wage earners, epektibo na. Isang babaeng Muslim tinanghal bilang unang babaeng pilotong Muslim ng Philippine Air Force. Senator Raffy Tulfo, pabor na matuloy ang impeachment trial laban kay BP Sara. Panukalang Parents Welfare Act isinusulong sa Senado. Pilipinas nominado sa 3 kategorya ng Wanderlust Travel Awards. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, epektibo na ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa National Capital Region ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ang daily minimum wage rate sa rehiyon ay magiging 695 pesos na para sa non-agriculture sector. Mula naman sa 608 pesos ay magiging 658 para sa mga nasa agriculture sector, service at retail establishment na may 15 empleyado o mas bababa pa. Kaugnay dito, maigting na pinapaalalahanan ng DOLE NCR ang mga employers na sumunod sa wage hike order. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, dapat itong maisaayos upang maiwasan ang demoralisasyon sa mga empleyadong hindi masasakop ng aumento. Sa iba pang balita, makaraang ma-recover ng PCG ang ilang sako ng suspicious object mula sa Taal Lake nitong kamakailan ay nagpatuloy ang mga divers sa search and retrieval operations kaugnay ng investigasyon sa missing Sabungero case. Ang ulat tunghayan mula kay Princess Castro. Nagpapatuloy ang Philippine Coast Guard o PCG Technical Wreck Divers sa search and retrieval operations sa Taal Lake sa Batangas na bahagi ng investigasyon sa kontrobersyal na missing Sabungeros na taong 2021 hanggang 2022 pa nang may ulat na nawala. Ang pagsisid sa lawa ay bunsod ng impormasyong isiniwalat ng isang whistleblower na umano'y itinapon sa Taal Lake ang mga bangkay ng naturang mga sabungero. Ang mga idinawit na suspect ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy sa pagkawala ng 34 na sabungero ay ilang mga pulis, isang showbiz personality at gaming tycoon na si Atong Ang. Makaraang simula ng operasyon noong July 11, umabot na sa 5 sako na naglalaman ng suspicious object ang na-turn over ng PCG sa scene of the crime operatives. Yung sack, siyempre, of course, plastic na siya, specific, there's a specific term for that na and yun, most probably, I cannot just stay categorically, pero may mga tear na siya, So, ang pino-point out namin, the reason why we put a secondary protection dun sa para hindi siya tuluyang malaglag, mawala while umaangat yung divers natin sa ganung kalalim na depth ng water. Siyempre, it's logically, common sense lang naman yun na pag inangat mo at may opening, it might fall out, Hindi natin mape-preserve yung integridad ng mga nakukuha natin sa bottom. At para sa ika-4 na operasyon ngayong Lunes, July 14, nasa 49 divers sa diving site ang dineploy, kung saan 1.5 oras ang itinatagal ng bawat diver upang sisirin ang ilalim ng lawa. Habang ang remotely operated vehicle o ROV naman na kanilang idinagdag na equipment sa search and retrieval operations ay kayang sumisid ng hanggang 4 na oras. Ito ay may kamera, ilaw at kayang mag-angat ng suspicious object mula sa ilalim ng lawa. Kaugnay ng investigasyon, pinatitiyak naman ng Malacanang ayon kay Palace Press Officer Claire Castro na sana ay magkaroon ng patas na pagsisiyasat sa kabila ng pagkakadawit ng ilang maimpluwensyang personalidad.
Ito ay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing imbestigasyon sa kaso upang mapanagot ang mga taong nasa likod ng umano'y pagdukot at pagpaslang sa mga biktima. Sa panig naman ng Department of Justice, ang kanilang pagsisiyasat sa kaso ay hindi nila personality-driven at hindi rin nakadirekta sa anumang partikular na grupo ng mga individual. Wala nila silang personalidad na tinutumbok at dapat lamang umanong managot sino man ang tao o mga tao na may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Para naman sa status ng lawa, kasalukuyan itong nasa alert level 1 kung saan naglalaro sa 30 to 32 degrees Celsius ang temperatura sa ilalim ng lawa na isa sa mga kinakaharap na pagsubok ng mga diver. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nakauwi na ng Pilipinas nitong Miyerkules ng gabi ang 8 Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea na nakaligtas mula sa pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea noong nakaraang linggo. Sinalubong sila ng mga kinatawan ng pamahalaan at binigyan ng agarang tulong gaya ng financial assistance, emergency repatriation fund at iba pa. Samantala, tiniyak din ni Health Secretary Ted Herbosa ang mga kinatawan ng National Center for Mental Health ang pagbibigay ng psychological first aid, atensyong medikal at karagdagang psychosocial support para sa lahat ng mga Pinoy seafarer. Pinagpapaliwanag naman ni Senator Erwin Tulfo ang Department of Health o DOH sa umano'y ubos na pondo para sa indigent patients. Ito ay kaugnay ng umano'y hindi pagbibigay ng DOH ng guarantee letter sa mga indigent na pasyente kahit na pampublikong ospital upang magpagamot. Bunsod ito ng mga pasyenteng pinapabalik na lamang daw ng ospital sa ibang araw at lumapit na sa senador para humingi ng tulong. Ayon sa senador, sabihin na lamang ng DOH kung wala silang pondo upang hindi na umasa ang mga taong nais magpagamot. Sa kabilang banda, tinanghal si Colonel Rose Mawati Remo bilang unang babaeng pilotong Muslim sa Philippine Air Force o PAF. Si Remo ay tubong sulu at naging bahagi ng militar sa Women's Auxiliary Corps ng Armed Forces noong 1992. Sa ngayon, isa siyang Deputy Wing Commander ng PAF's 410th Maintenance Wing. Para naman kay Remo, hindi hadlang ang kultura at tradisyon, bagkus ito ay motibasyon para sa mithiing makapagserbisyo sa bayan. Isang makasaysayang hakbang din sa larangan ng pangingisda ang pananaliksik na isinagawa ng National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI sa pamamagitan ng Tamban Hatchery Program na naglalayong paramihin ang tamban o sardinas sa loob ng hatchery upang mapanatili ang supply nito sa bansa. Tungayan ang ulat na ito. Nagsimula na ang National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI ng 7 taong programang pananaliksik para sa pagpaparami ng tamban sa loob ng hatchery, isang proyektong itinuturing na una sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang tamban bilang isang uri ng sardinas ay isa sa pangunahing isda sa pamilihan at pangunahing pinagkukunan ng murang protina ng mga Pilipino. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa higit 13.8 billion pesos ang halaga ng tamban noong 2023. Kaya't mahalaga ang pananatili ng supply nito. Ngunit sa kabila ng mataas na produksyon, hindi pa kailanman naparami ang tamban sa aquaculture, dahilan upang isulong ng NFRDI ang pananaliksik sa teknolohiyang ito. Sa unang yugto ng programa, matagumpay nang nailipat at na-domesticated ang mga tamban sa hatchery facilities sa Batangas at Iloilo. Umabot na sa 378 araw ang survival ng mga tamban sa pasilidad at kasalukuyang inaalagaan ang 232 buhay na isda. Dito natuklasan din na pangunahing kinakain ng tamban ang copepods, phytoplankton at zooplankton, isang mahalagang tuklas para sa pagbuo ng nutrisyon. Layon ng nasabing programa na mapanatili ang produksyon ng tamban para sa industriya ng sardinas at food security ng bansa sa hinaharap. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Upang lubos na maiangat ang industriya ng karne ng kambing sa bansa, maging ang potensyal na market nito sa ibayong dagat, ilang mga produkto ang ipinakilala ng DOST. Ang balita tunghayan mula kay Princess Castro. Ilang new product variants ng goat meat ang ipinakilala ng Department of Science and Technology o DOST bilang suporta sa pagpapalago ng industriya ng karneng kambing sa bansa. Ang mga produktong ito ay ang jerky na mayaman sa alternatibong protina at matitikman sa kanyang original variant, sweet and spicy at sweet flavor. At ang isa pang produkto ay ang traditional Chinese sausage na gawa sa pinaghalong tradisyonal at modern food processing techniques. Dahil sa adventurous na atake nito sa goat meat, nakitaan ang kagawaran ng potensyalang naturang karne bilang export products sa ibang bansa. Ito ay dahil target din ng naturang produkto na maabot at makater ang Muslim communities. Sa panahong mailabas ang produkto sa merkado, tiniyak nila na dadaan ito sa masusing proseso partikular sa kanilang halal designated facilities. Bukod dito ay maaari ring maging pulutan ng naturang produkto sa healthy wine na dinevelop ng Industrial Technology Development Institute ng DOST. Sa pamamagitan din ng mga bagong produktong ito, matutulungang kumita at umunlad ang local goat farmers sa bansa. This is a good option for our farmers, especially usually kasi kapag goat meat lang, niluluto mo lang yan dun sa as a dish, no? Pero it can be a good source of protein. It can be, we think there is a potential, no, for it to be sa market, mailagay talaga sa market. Kasi you have to give options palagi to our consumers. Kaugnay ng plano nito na opisyal na ilabas ang produkto sa public market, sila ay naghahandog at nagsasagawa ng training partikular sa MSMEs. Ayon sa DOST, ang Boer breed ng kambing ang kadalasang kanilang ginagamit sa mga produkto dahil ito ang may maraming meat at accessible sa bansa. At para naman sa mga suhestyon, ilan sa mga kinonsidera ng DOST ay ang importation ng Savannah breed dahil isa ito sa may pinakamasarap na karne ng kambing. Upang patuloy ang pag-scale up ng produkto sa merkado, patuloy rin ang DOST sa pag-promote nito sa mainstream media at pagbibigay ng sample sa mga kliyente upang ma-familiarize ang produkto, gayon din ang makakuha ng possible investor. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Congressman Joel Chua nilinaw ang pagkakadawit sa Ginibang Barangay Hall sa Maynila. DOT nais panagutin ang Hello Safe matapos taguri ang least safe country ang bansa. TAP nagpamalas ng talento at kulturang Pilipino sa Asia Carnival sa Taipei. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.